Hello, hello mga idol. May dinala dito sa atin na Cuisinart. Ayan. Ewan ko kung ano ito. Pang blender siguro to o kung ano man. No power daw sabi ng may-ari. Ayan. Sa nakikita nyo, nakatago yung kanyang mga screws. Ayan, wala tayong makikitang butas kung saan nakalagay yung screws niya. Pero ito pala mga idol, may sikreto siyang naka-hide yung kanyang screws. Ayan. Try natin siyang buksan mga idol. Medyo intact pa. Para pagtanggal ng kanyang naka-hide na screw mga idol, susungkitin lang. Tapos tutulak. O ayan. Labas na yung screws niya. Balik tatlo lang to mga idol. Susungkitin na lang natin kasi yan. Okay na. So bubuksan na siya natin mga idol. May misa na tayong pinaggagawa na ng ating inaayos para hindi magasgas. Ayan. Pag nagkapera-pera tayo, bibili tayo ng rubber matting para hindi na magasgas yung gamit ng ating customer mga idol. Ayan, bubuksan na natin para makita natin kung ano yung kanyang laman. Yan, ito pala yung laman niya, idol. Oh. Ito yung kanyang laman sa loob. Parang motor lang pala ito ng blender. Oh, ganito lang kalaki. Yan. Test lang natin kung ano po yung dahilan kung bakit wala siyang power mga idol. Kailangan natin ng multi-tester. Yan, ito po siya. Unang-una, sa pag-check po ng mga ganitong appliances, siyempre, tips kung paano mag-ayos ng mga ganitong dead set na appliances. Una po nating i-check yung kanyang power cord. Baka po kasi may putol, mga idol. Yan. First po na i-check kapag dead set po isang bagay is power cord po muna. O, hindi pa nga tayo nakapag Ayan, okay naman yung kanyang power cord. Ayan, sa nakikita nyo, ayan, okay naman. Wala namang putol yung kanyang power cord mga idol. So, tatry natin i-check yung isang wire. Linya niya. Ayan. Kailangan kasi sa pag-ayos, medyo visual check muna yung una natin. Ayan. Ayan, okay naman yung kanyang switch. Power cord pala. Sunod natin na i-check dahil okay po yung kanyang power cord. I-check natin yung coil nito, idol. Yan, ito, yung continuity coil niya. Ayan, yung coil niya po is protected po siya ng thermostat. Ayan, thermal fuse pala. Ayan, ito yung thermal fuse. Itong silbi ng thermal fuse po, idol, is ito po yung nagko-control po ng ating device kapag nag-overheat. Siya po yung nagpo-protect na ating mga gamit para po hindi po masunog. Automatic po siya kapag na-reach niya po yung kanyang required na temperature is magsa-shutdown po siya mga idol para po hindi na lumala yung damage ng ating motor. Ayan.
Lahat po ng mga motor is kadalasan mayroon po talagang thermal fuse protective para po sa pagproteksyon ng ating mga gamit. So ito po, susubukan nating tester kung may resistance ba yung ating coil o wala. Ayan. So base po sa ating tester, yan, pakita natin. Yung coil na to is wala po siyang resistance. Yan. So ibig sabihin, may sira po itong coil na to. Babalik rin natin itong coil na ito. Yan, ito yung kanyang isang linya at ito yung isa. Yan, sa nakikita nyo. Ititester po natin kung meron po siyang resistance or continuity. Ay, pasensya. Matigas. Oh, base po sa inyo nakikita, ayan oh, may resistance po yung ating tester. So, ibig sabihin, atin pong diagnose dito is ito po yung thermal fuse niya. Sigurado may tama kasi sa nakikita natin mga idol, parang nag-cause po siya ng overheating kasi ito nga po, natatanggal yung mga ano dito, nakalimutan ko yung tawag dito, electrical varnish. Ayan oh, kita nyo natatanggal. So, ibig sabihin, uminit po yung motor. So, pinaka possible po na damage nito is ito po siyang kanyang thermal fuse. Then tatanggalin natin para makita nyo mga idol kung ano po yung itsura ng thermal fuse. Tatanggalin po natin para po inyong sa lahat po ng mga motor, gaya ng ating mga electric fan, mga motor ng washing machine, lahat po yan is mayroon po siyang thermal fuse protection. Ayan, ito po yung nagpo-protect sa ating mga motor para po hindi lumala yung kanyang damage. Ayan. So, mainam po na kapag nasira ito is kailangan po natin kabitan. Ayan siya mga idol. Oh. Tatanggalin natin para makita nyo. So, ito na po yung itsura ng ating thermal fuse mga idol. Ayan. Parang baka lang siya. Ayan. Pero mayroon siyang indicate temperature required dito na kapag umabot siya natin, titingnan natin. Mukhang hindi ko makita kung ilang Celsius ba yung yung kanyang maho-hold. Mura na idol eh. Yan, pero ito yung kanyang thermal fuse kung tawagin yan. Iti-tester po natin para makita nyo kung sira po pa talaga siya. Ayan, yung isang terminal, saka yung isa. O, sa nakikita nyo, wala po siyang continuity mga idol. Ayan, sa nakikita nyo, yan. So, ibig sabihin, nag-overheat po itong ating motor. So, pag nag-overheat, automatic po, ito na po yung magsha-shutdown para po hindi masunog itong ating coil. Ayan. Papalitan na lang po natin itong mga idol para po gumana siya ulit. Ayan. Yung ating tinanggal na thermal fuse ng ating motor. Ayan. Iti-tester po natin. Ayan. Kita nyo, wala siyang continuity. Wala siyang tester reading. Ayan. So, ito po meron ako ditong isa ding thermal fuse. Ito po yung thermal fuse na to is same lang po sila ng ng temperature, 95 degrees Celsius po. Pero iba lang po yung kanilang disenyo. So, same pa rin po itong thermal fuse din. So, ito po yung pagkakaiba. Ito po yung okay, ito po yung sira. So, ayan, iti-tester po natin. Ayan, so nakikita nyo, di ba may continuity siya, ayan, yan. So, ibig sabihin, good po itong ating ikakabit. Ito po yung sira. So, ayan, ikakabit na po natin, mga idol. Ayan, so, kita nyo, ayan. Yan mga idol, di ba? Gumagana. So, ito po yung ating ikakabit para po mabuhay ulit yung ating motor. Yan. Ito na yung ating inayos na sirang gamit. Try natin. Good job!